Uusapan natin ngayon ang mga nag-iisang bundok, nag-iisang punong kahoy na sintinyal, nag-iisang malalaking bato na ginawang palatandaan ng Yamashita Treasure. Nasaan ang kayamanan sa mga ganyang klasing sign, markers sa Yamashita Treasure? Yan po ang ating ibabahagi sa inyo ngayon. Kaya tutok po kayo hanggang sa matapos sapagkat napakaganda po ang topic na atin pong ibabahagi sa inyo. Mula sa gold bar, ginaganito ko, pinapira-piraso, no? Para maibenta ng napakabilis at hindi mahirap, no? Ikalat lang ito sa mga bagsakan bintahan ng ginto. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back again sa aking channel, Luzon, Visayas, Mindanao. Hanggang Sabat tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic na atin pong pag-uusapan ngayon. Tungkol po ito sa treasure hunting, Yamashita Treasure. At ito nga po ang tungkol dito sa mga nag-iisang bundok, nag-iisang punong kahoy at nag-iisang malaking bato na tanda ng Yamashita Treasure, no? Ito po ang ating pag-uusapan kung nasaan ang possible target, nasaan ang kayamanan sa mga ganitong klaseng marker, sign sa Yamashita Treasure. Ito po ay ayon sa Yamashita Treasure Code. Pero bago natin pag-uusapan ito, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers, bashers, haters sa patuloy po ninyong pagsuporta, panonood po sa aking mga videos. No, sa hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload, no? At pakifollow na rin po ang aking Facebook page, no? Yusuf Yamato. So continue po tayo sa pagbabahagi po ng kaunting mga ideas, no? Impormasyon tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting, no? So ang ating pinaka-topic tungkol dito sa mga artificial, no, mountain na nag-iisa lang, no? Nag-iisang bundok, yumari ang mga Hapon ng mga nag-iisang bundok na tanda ito ng kayamanan. At mga punong kahoy na nag-iisa lang na sintinyal, no, na mga malalaki na mahalata nating nag-iisa lang siya sa lugar, no? Medyo distansya siya sa mga ibang kahoy, nagsusulo siya. Mapapansin natin ito, karamihan ito mga puno ng mga baliti, no? Puno ng mga malalaking centennial trees na halatang nag-iisa lang. Malimit ito nasa mga pasyalan, no? Kung sa syudad at kung sa kabundukan naman ay nasa mga creek na mabato, no? Kabatuhan. So itong tatlong ito, mga malalaking bato na nag-iisa, mga kahoy na malalaki na nag-iisa, at isang burol, no? Bundok na maliit na palatandaan ng Yamashita Treasure. Ito ay ginawa ng Hapon bilang marker, no? Sign na may treasure na ibinaon. So marami ito sa iba't ibang lugar sa bansang Pilipinas, no? At sa kabundukan, sa liblib na lugar dito po sa bansang Pilipinas na may mga ganitong klasing marker o sign. Maging ako ay mayroong mga nadiskubring ganito at hindi lang magalaw-galaw kasi government property, no? Hindi pwedeng pakialaman. Kaya hanggang titig na lamang tayo minsan. So swerte kung mayroon tayong mga nakitang mga ganito na private, no? Pagmamay-ari natin yung territory, yung site na pwedeng pagkuhanan o paghukayan. So ito nga, no, unahin natin itong mga burol, no? Nag-iisang mga bundok na maliliit na ginawang marker o palatandaan sa Yamashita Treasure, no? Possible target, no, treasure recovery kapag nakakita tayo ng mga ganito. So marami ito,
mapapansin natin, paano ba natin masigurado na ito ay Yamashita Treasure sign talaga. Kasi minsan may burol na hindi artificial, burol talaga na maganda rin. Pero hindi pala sign ng Yamashita Treasure. May mga burol talaga na niyari ang mga Japanese Imperial Army, no? Pinatrabaho nila sa mga bihag na maraming tao. Gumawa sila ng parang burol na maliit. Ang tanda, no, ang sign nito na ito ay burol na ginawa ng mga Hapon ay dahil may mga markers. Kalimitan ay pyramid, no? Pyramid ang mga sign markers na gumawa sila ng burol o bundok na artificial. Triangles, no? Yan, kabilang yan. At hugis puso. Kabilang din ang letter A, no? Litrang A. Yan po ay ayon sa Yamashita Treasure Code, no? So, ang burol na ito ay may mga kasamang mga markers na nakaukit sa mga bato. Yan ang tanda na ito ay legit na sign ng Yamashita Treasure. Itong burol. At isa pang dagdagan natin ng isa pang palatandaan, no? Ang burol na ito ay hindi tinutubuan minsan ng mga halaman, no? Namamatay ang halaman o mga puno kapag itinanim mo doon sa burol na ito. Kalbo ang burol na ito. Kaya ang burol na ito ay mahalata natin na ginawa talaga. At saka yung mga batong makikita natin, parang kinurtihan ng pyramid, triangles, no? Squares, rectangular. Ito ay nagpapatunay na Yamashita Treasure sign. Markers itong burol na ito. Pero nasaan naman ang kayamanan pagka mga ganito? Sa burol na ito ay mayroon pong dalawang recovery operation. Pwedeng sumulkat sa gilid ng burol o bundok, mas malapit. Subalit, nandoon ang mga traps. Pinalibutan ito ng mga traps ang burol, bundok, kasi alam ng mga Hapon na huhukayin ito kapag natuklasan o i-recover. Kaya nandoon ang mga traps mo, mismong sa gilid ng bundok kung saan malapit na hukayin ang Yamashita Treasure. Pangalawa ay sa gitna, sa tuktok ng bundok, sa sentro, pwedeng i-recover. Subalit malalim. Ang diferensya ay medyo malalim nga lang kung doon sa diretso sa bundok. So sa dalawang recovery operation na yan, ang pinaka-safety ay doon sa taas ng bundok, sa gitna. Kahit malalim, basta walang traps, no, dire-diretso lang. No. Subalit kung dadaan kayo sa gilid, pwede rin pa-cave in. Pero nandoon ang mga tinatawag na landslide, backfill, at saka water traps, no. Hindi mawawala yun, karamihan. May mga landslide, no, yung backfill, bumabalik yung mga lupa, nagla-landslide yung mga batong inilagay. Yun talaga ang plano ng mga Japanese Imperial Army. So, dalawang recovery operation, tandaan ninyo yan. Ang pinaka-safety ay sa gitna, sa itaas. Pangalawa, ang mga malalaking punong kahoy na nag-iisa. Gumawa talaga ng mga sign ang mga Japanese Imperial Army ng malalaking punong kahoy. Mapapansin natin, no, kung baga sa halimbawa mayroong plaza. Yung plaza na yan ay mayroon talagang nag-iisang punong kahoy na sobrang laki. Hindi na alis, siya lang nag-iisa doon. Kahina-hinala, pati yung sa kabundukan mayroong nag-iisang kahoy, no, na nasa gilid ng bangin, no. Hindi natutubuan naman yung iba doon, siya lang talaga nag-iisa, sentinel, no? Mga punong baliti dyan, mga kung ano-anong puno dyan, nara, o ano pa man dyang mga malalaking punong kahoy na yan. Yan ay tanda ng Yamashita Treasure. Subalit, kahit tanda ng Yamashita Treasure yan, kahit tanda yung mga malalaking punong kahoy na yan, ay hindi rin natin alam kung walang idea tayo, no? Kung saan tayo maghuhukay, no?
So ito pong mga nag-iisang punong kahoy na ito ay direktang nasa ilalim ang Yamashita Treasure, no? Under the tree, sa ilalim ng mismong punong kahoy. Sa lalim naman, di natin alam, no? Depende yun. Pero kalimitan, mababaw daw ito. Hindi ganun kalalim. Siguro mayroong sinasabi nila 30 feet, no? 35 feet. Medyo mababaw na yun. Mayroon 15 feet, no? Depende siguro. Sa mga nakarecover ng mga nag-iisang punong kahoy sa ilalim, pwede kayong mag-comment sa ibaba, no? Kung ano yung lalim na inyong mga nadiskubre. So, tandaan natin, no, na kapag nag-iisa ang punong kahoy, direktang sa ilalim ang Yamashita Treasure. Paano din naman natin malalaman na ito talaga ay legit na sign ng Yamashita Treasure? Kasi marami namang nag-iisa talagang punong kahoy, no? Baka mapagdiskitahan natin yung mga punong kahoy na hindi naman kabilang sa Yamashita Treasure, no? Mapagkamalan lang natin. So sa mga ilalim ng lupa, no, sa gilid, sa puno, sa kapaligiran, ay may mga markers, no? Mga hugis puso, triangles na mga arrow, no, na nakaturo ng direksyon kung saan banda maghukay, no? Sa ilalim nakatago yan. Tinatawag nila yan na hidden treasure markers. Nakatagong mga markers o sign sa lupa. No, yan po ay sadya talagang ginawa ng mga Hapon para matukoy yung direksyon kung saan sila maghuhukay kapag kanilang binalikan. Yun po yung purpose nun. So, yun, no, tandaan ninyo yan. Pangatlo ay ito pong mga malalaking bato na nag-iisa, no? Isa din sa sign ng Yamashita Treasure. So, inilalagay ito sa mga gilid ng sapa-sapa, no? Sapa, creeks. Mapapansin natin siya lang ang kakaibang bato na napakalaki, no? Sobrang laki. Bilog, no? Minsan may mga itsura, may mga animal characters yung ibang itsura, o parang ampaw na, alam mo yung bilog na binilog talaga, na parang bola na dinikit-dikit na mga bato, na parang mga malalaking bato na pinagtagpi-tagpi, no? Halatang ginawa ng tao. Yun po ay may sikreto. May space, no, sa loob, o may dinaganan sa ilalim, dalawa. Tandaan niyo yan. Sa loob ng bato may sikreto, or nasa ilalim dinaganan yung butas na tunnel, no? Tunnel sa ilalim. Doon ang sikreto sa Yamashita Treasure. Yun po yung nakalagay sa Yamashita Treasure Code, no? Sa mga nag-iisang bato, nag-iisang punong kahoy, at nag-iisang burol na tanda ng Yamashita Treasure. So kung mayroon po kayong mga na-discover tungkol dito sa ating topic, pwede po kayong magdagdag ng inyo pong mga komento, inyo pong mga tuklas, para magkaroon ng idea ang ating pong mga kababayang treasure hunter at hindi treasure hunter na nanonood sa atin, no? Para magkaroon tayo ng katibayan, patunay na legit ang ating mga pinagsasabi. At kung mayroon po tayong pagkakamali, tayo po ay nahingi sa inyo ng paumanhin, sapagkat tayo po ay tao lamang na likas na nagkakamali. Hanggang dito na lamang po. Ito po ang inyong treasure hunter nagsasabing kapag tayo po ay naghanap, tsak na tayo ay makakahanap.